Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Kahit anong pilipit mo sa numero, hindi talaga aabot sa 16 votes para makonvict si VP Sara. Kaya ang tanong ng bayan, tapos na nga ba ang laban? Or is this just round 1? Pero bago nating sabihing tapos na ang laban, balikan natin ang pinakaugat ng issue. Ano nga ba ang mga paratang laban kay VP Sara? Ayon sa impeachment complaint, hindi lang ito simpleng issue ng confidential funds. Ito ay serye ng mabibigat na paratang na kung mapapatunayan kahit isa lang, ay sapat na para ma-impeach at ma-convict si VP Sara. What I mean is, hindi kailangang mapatunayang totoo ang lahat ng paratang. Under our Constitution, isang valid ground lang, like betrayal of public trust, ay sapat na para mapatalsik siya sa pwesto. Narito ang buod ng mga akusasyon laban kay VP Sara. Number 1, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Umano'y nagplano si VP Sara ng pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Isa itong mabigat na paratang, hindi lang laban sa kanyang integridad, kundi sa mismong seguridad ng gobyerno. Number 2, graft, corruption at malversation ng confidential funds. Inaakusahan siyang nagwaldas ng 612.5 million pesos na confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd sa loob ng 2 taon. May mga liquidation documents na may mali-maling petsa, peke o hindi traceable na mga signatories. Parang magic sa accounting. Number 3, bribery and corruption. May mga testimonya na nagsasabing namigay si VP Sara ng 50,000 pesos monthly sa ilang matataas na opisyal ng DepEd. Regular na sweldo na parang galing sa sariling bulsa. Pero ang tanong ng taong bayan, saan galing ang pera at bakit? Number 4, unexplained wealth and SALN violations. Ayon sa reklamo, may mga ari-arian at interest na hindi niya idineklara sa SALN. Kung totoo ito, malinaw na paglabag sa konstitusyon at indikasyon ng possible ill-gotten wealth. Number 5, involvement in extrajudicial killings. Dito na papasok ang matagal ng issue, Davao Death Squad. Sinasabing may direktang ugnayan siya sa mga patayan noong siya'y mayor pa ng Davao, bahagi ng mas malawak na war on drugs. Number 6, inciting sedition and political turmoil. Inaakusahan siyang nag-udyok ng gulo at pagkawatak-watak sa pamahalaan. And number 7, tyrannical abuse of power. Sinasabi sa complaint na ang kanyang mga kilos ay patunay ng malalim na pag-abuso sa kapangyarihan at pagiging unfit for public office. Seryoso po ang mga paratang na ito. Hindi ito intriga lang o politika lang. Kung mapapatunayan, it would not only justify impeachment, it could send shockwaves all the way to 2028 and beyond. Kaya dito masusubukan ang husay ng prosecution team. Hindi sapat na may ebidensya lang. Kailangan itong maipresenta ng malinaw, organisado at may narrative na makakakonvince hindi lang ng Senado kundi ng taong bayan. Dahil kung hindi nila mapupukaw ang emosyon at rason ng mga senador at publiko, baka mapunta lang sa wala ang lahat. Precision, strategy, and public pressure. Yan po ang magiging laban ng prosecution team. Pero as you may have already known, impeachment is a numbers game. At sa Senado, kailangan ng 2/3 vote. That's 16 out of 24 senators para makonvict ang isang impeachable officer. Pero kung iisa-isahin natin yung mga probable winners sa 2025 elections, Go, De La Rosa, Villar, Marcos, Pia Cayetano, Lapid at Marcoleta, marami dyan either allies or may simpatya kay VP Sara. At kung isasama mo pa ang ilang incumbent na pro-Duterte, the math just doesn't add up. Ngayon, ito ang hindi alam ng karamihan. The impeachment court is not your usual courtroom. Hindi ito katulad ng isang ordinary court like the regional trial court. Senators wear robes, yes. May Your Honor, may ebidensya, may cross-examination.
But at the end of the day, hindi batas at ebidensya ang tunay na batayan ng boto, kundi politika. Ang tawag nga sa impeachment ay isang political process with legal trappings. Maganda pakinggan, pero sadly, totoo. So, paano mababago ang ihip ng hangin? Simple lang, kailangan ng matinding ebidensya. Hindi lang sapat, hindi lang convincing, dapat panggulat. Yung tipong kahit DDS ay mapapamura. Because only overwhelming evidence can create enough public pressure to break political alliances. Think of it this way. Sa politika, ang loyalty ay may expiration date. Lalo na kung ang ebidensya ay parang tsunami na hindi na mapipigilan. Kaya kung merong bala ang prosecution, ngayon ang tamang oras para gamitin ito. At dapat hindi lang sila magaling sa legal strategy, kundi pati sa public messaging. At kahit sabihin nating hindi makonvict si VP Sara sa Senado, the bigger trial is happening outside, sa mga cellphone screens ng Gen Z voters. Remember, Gen Z is now the largest voting bloc sa darating na halalan. Kung mamumulat sila politically dahil sa isyong ito, kahit hindi ma-impeach ngayon si VP Sara, baka sa balota siya matalo sa 2028. They are smart, socially aware, and most of all, digitally connected. Kung sino ang mawala ng kredibilidad sa kanila, mahirap na itong bawiin. Kaya ang totoong laban ay hindi lang nasa Senado, nasa puso't isipan ng bagong henerasyon. So ano ang takeaway ko dito? Simple lang po. The impeachment may stall in the Senate, but the real verdict lies with the people. At sa panahon ngayon, ang isang viral truth ay mas malakas pa kaysa sa mga senador na kaalyado ni VP Sara. Kayo, anong tingin nyo? May pag-asa pa ba ang impeachment? Magkakaroon ba ng political accountability? O tuloy-tuloy ang pagbiyahe niya hanggang 2028? I-comment nyo po sa baba. Gusto kong marinig ang boses ng mga tunay na boss ng bayan. Kayo. So yan lang po at hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po.